At dahil birthday nga ni Tita Aret mga mare, dali-dali nga ako nagpagawa netong money bouquet na ibibigay sa kanya at etong ang cake na binili din namin dun sa may Baron Bake Shop. Kakauwi pa nga lang namin yan galing sa Manila mga mare, pero meron na nga kami mga gana. Talagang minamadali na namin yan mga mare, gawa nang nagsisimula na nga silang kumain. Medyo na late rin kasi yung dating nito pinapagawaan ko ng money bouquet mga mare, pero okay lang kaysa naman magutom sila kakahintay. At habang abala nga sila sa kanilang pagkain mga mare, etong at kinuha ko na rin etong money bouquet na pinagawa ko tsaka etong cake na iniwan namin dun sa may sasakyan kasi hindi na muna namin pinakita kay Tita Aret. Anyways, ayan, pumasok na nga rin kaagad kami dito sa may Rodolfo's mga mare, at pagkapasok nga namin, ayan, kinantahan na nga rin kaagad namin si Tita Aret. Alam nyo ba, isa rin talaga sa pinakamasarap na pakiramdam sa mundo, yung tipong mapapasa yung pamilya mo, yung mga kaibigan mo. Kaya ako super thankful lang din talaga ako mga mare sa binigay ni Lord sa akin, kasi kahit papano nai-share ko ito sa iba. At syempre napapasaya ko sila sa ganitong way, kahit hindi man ganun kalaking halaga eto nabigay ko, napasaya ko naman sila. Ewan ko ba, sobrang hilig ko talaga sa mga surprises mga mare. Kapag ka merong birthday sa amin, parang hindi talaga ako mapakali pag walang mga surprise. Ewan ko ba? Eto na rin kasi talaga yung aking love language mga mare, yung magbigay ng mga surprises. Kasi ako, hindi talaga ako nakaranas ng ma-surprise. Baka naman. Ala, nagpa-rin-nerd. Nakakatuwa lang din talaga itong reaksyon ni Tita Aret mga mare, kasi alam mo talaga na genuine yung happiness niya at talaga namang napasaya natin siya sa kanyang birthday. Hindi talaga matutumbasan ng kahit anong halaga yung saya na binibigay natin sa iba. Sobrang saya at sobrang grateful lang din talaga namin na sa amin nagtatrabaho si Tita Aret dahil sobrang bait neto. So yun, after nga pala namin kumain mga mare, ayan, may mga natira nga kami mga pagkain kaya pina-take out ko na nga lang din pala sa kanila. O diba, balutin mo ako. Pasok ka agad si Sharon Eto nga si Tita Aret mga mare, pagkarating pa lang namin dito sa may Rodolfo's, hanggang sa pag-uwi namin ako, hindi niya talaga matikom yung bibig niya sa sobrang saya at lagi nga siyang tumatawa. Hindi man ganun kalaking halaga yung naibigay ko sa kanya mga mare, pero kahit papano alam namin ni Dada na napasaya namin siya sa kaarawan niya. Anyways, after nga pala namin kumain doon sa may Rodolfo's mga mare, ayan, umuwi na nga rin kaagad kami sa bahay. Tapos after namin magpahinga ni Dada, ayan, dumiretso na rin kaagad kami dito sa aming parisan. Ilang weeks din talaga kami nawala dito mga mare, kaya talagang binisita na namin ito dito. Eto nga pala si Dudong gwapo mga mare, ang napaka-pogi kong cook. At dahil sa day to day mga mare, nako, napaka-excited talaga ng ating mga crew dahil syempre talaga mababayaran na natin yung kanilang mga pagod. Grabe, ang dami ko talagang ganap ng mga araw na to mga mare. Kakauwi ko nga lang sa Maynila, aba trabaho kaagad. Tingnan nyo naman, hindi pa nga ako nakapagbihis. Pahinga lang onte, tapos laban na ulit, ganon. Kasi pagkarating pa lang namin dito sa probinsya mga mare, talagang dumiretso na kami dito sa may parisan para i-check yung aming business, pati dun sa may pigirihan. Then after naman dun sa may pigirihan, inayos naman namin yung birthday surprise para kay Tita Aret. Then after naman nun, bumalik ulit kami dito sa may parisan dahil nagbigay ako ng mga pasahod. O diba, isang araw pa lang ako dito sa probinsya mga mare, pero kayod ng kayod kaagad. Babawiin yung ginastos dun sa Maynila. Charing.